Pinamuran niya ang mga higanteng negosyante. Pinagtakpan niya ang korupsyon sa military. Pinagbigyan niya ang kahilingan ng mga buwalang mayayamang negosyante. Nakalimutan niya ang daing ng mga mahihirap. Mami ang kanyang kritiko. Ipinatupad niya ang global war on terror ni Bush. Nagsimula ang pagpatay. Nagsimula ang pandurukot. Nagsimula ang pagte-terrorize sa mga leaders ng mga progresibong party list. Sa mga leaders ng mga magsasaka. Sa mga leaders ng mga kababaihan. Sa mga leaders ng mga manggagawa. Sa mga leaders ng simbahan. Natatandaan niyo pa rin siguro ang pagpatay kay Dick Fortuna, ang union leader ng Nestle Philippines. Natatandaan niyo pa rin siguro ang pagpatay sa leader ng Union ng mga magsasaka sa Hacienda Luisita. Natatandaan niyo pa rin siguro, mga kababayan, ang nakarumal-dumal na pagpatay kay Archbishop Alberto. In 2007, ipinasa ang Anti-Terrorism Bill o Human Security Act o kung tawagin ay kamay na bakal ni Arroyo. Sa Human Security Act, pwede kang ipahuli pag ikaw ay binansagang terorista. Pwede ipahuli ang sinuman, depende sa kanilang definition ng terorista. Matupad na lahat ng mga yan, wala pa man ang Human Security Act sa pamamagitan ng Oplan Bantay Laya 1 and 2, parang Harry Potter. Maraming sino ba ang tunay na terorista? Mga kababayan, sabihin natin kung sino ang tunay na terorista. Hindi ba ang verdict ng Permanent People's Tribunal sa Netherlands sa Administrasyong Arroyo hinggil sa extrajudicial killing ay guilty? Hindi ba ayon sa United Nations Special Rapporteur na si Philip Alston, guilty? Sino ngayon ang nagte-terrorize ng mga mamamayang Pilipino? Sino ngayon ang terorista? Kayo ang sumagot, mga kababayan. Akala ni Gloria, matatakot tayo sa Human Security Act. Akala ni Gloria, tatahimik tayo sa Human Security Act. Akala ni Gloria, pwede siyang magtago sa likod ng Human Security Act. Isang akala na malaking pagkakamali kasi ang kanyang kamay na bakal ay kasi rupok na ng kanyang administrasyon. Nakalimutan yata ni Arroyo ang history ng Pilipinas. Mga kababayan, Marcos regime, diktador, martial law, solido pa ang army sa likod ni Marcos noon. Natakot ba ang mga mamamayan? Tumahimik ba ang mamamayan? Bagkos sinalubong ng libo-libong mamamayan ang umaabanting tangke sa EDSA at bumagsak ang isang diktador. Malaot